Kabanata 1581. Habang sila ay kumakain, muling bumisita si Beatrice sa tirahan ng Graham, ngunit tinalikuran lamang siya sa pintuan. Nang marinig ni Edwin ang tungkol sa pagbisita niya, sinulyapan ni Edwin sina Arisa at Darius, na nagsasaya sa kanilang pagkain sa dining room. Dahil ayaw niyang maabala ang kaaya-ayang kapaligiran, pinili niyang huwag pumunta at ipaalam kay Arisa. Nagpasya siyang maghintay hanggang matapos ang kanilang pagkain bago sabihin sa kanila ang tungkol sa hindi inaasahang bisita. Kumain ka pa, Mommy. Ang sarap nito. Pinuno ni Timothy ng maraming pagkain ang mangkok ni Arisa. Salamat, sweetheart. Hindi ako makakain ng ganoon karami. Huwag mo na akong bigyan ng pagkain. Udyok ni Arisa. Kung hindi, ang kanyang mangkok ay umaapaw sa karne at ang pasta ay itatago. Nakangiting tumango si Timothy. Mommy, ipaalam lang sa amin kung ano ang gusto mong kainin, at kami na ang kukuha para sa iyo. Cyril, nagpapasalamat si Arisa. Tumingin siya sa iba pang mga bata, na masigasig na kumakain ng hindi niya kailangan paalalahanan, at ngumiti. Anong pinagkakaabalahan ni Edwin na hindi siya sumama sa atin sa pagkain? Napatingin siya sa sala. Masyado siyang abala sa pakikipag-usap sa mga bata kaya hindi niya narinig ang doorbell. Pumunta si Edwin para tingnan kung sino ang nasa pintuan, sagot ni Darius. Tumingin din siya sa direksyon ni Edwin at bamulong, medyo matagal na siyang nawala. Bakit hindi pa siya dumarating para kumain? Baka may iba pa siyang dapat asikasuhin. Kinamot din ni Sean ang kanyang leeg at tinawag, Edwin, halika na at kumain na. Kung hindi, matatapos natin ang lahat. Oo, darating. Nag-aalala si Edwin na maaaring magdulot ng eksena si Beatrice sa pintuan, kaya sinusubaybayan niya ang footage ng surveillance at inutusan ang mga bodyguard na i-escort siya kung kinakailangan. Nang marinig niya ang tawag ni Sean ay mabilis siyang bumalik sa dining room. Sino iyon? Si Darius ang unang nagtanong. Ibinaling ng lahat ang tingin kay Edwin na may pagtataka. Nakangiting sumagot si Edwin, may dumaan lang. May pinaalis ako. Sinulyapan siya ni Darius, halatang hindi kumbinsido, ngunit piniling huwag nang igiit pa. Dahil tumanggi si Edwin na pag-usapan ito, tiyak na hindi kanais na bisita ito. Kain na tayo, Edwin. Tawag ni Arisa at nagpatuloy sa pagkain. Bilis, halika at kumain, Mr. Whitley. Halos natapos na natin ang lahat. Nakangiting tumingin si Jasper kay Edwin. Ang kanyang bibig ay puno ng pagkain, at siya ay walang tigil sa pagnguya, mukhang kaibig-ibig. Haha, kung natapos na ninyo lahat, magluluto pa ako, masayang sagot ni Edwin sabay upo para kumain. Hanggang sa matapos kumain ang lahat at pumunta sa sala para magpahinga ay tinanong ni Darius si Edwin, na naghahanda ng kape para sa kanya, sino ang dumating sa hapunan. Nanay ni Mrs. Graham, bulong ni Edwin sa tainga ni Darius. Kumunat ang noo ni Darius, iniisip kung ano na naman ang nagdala sa kanya dito ng oras na iyon. Napasulyap si Darius sa kanyang manugang na nakikipaglaro sa kanyang mga apo. Ang nasa labas ay ang kanyang ina, kaya naramdaman niyang tama lang na ipaalam ito kay Arisa. Kaya, tinawag niya, halika rito sandali, Isa. Ano pong problema, tatay? Masiglang tanong ni Arisa habang papalapit kay Darius, nakangiti. Kasalukuyang nasa pintuan si Mrs. Lord. Kung gusto mo siyang makita, papasukin ko si Edwin. Kung hindi, ipapaalas ko siya. Diretsyong sabi ni Darius nang walang pag-aalinlangan. Natigilan si Arisa. Pabalik-balik ang tingin niya sa dalawang lalaki. Kaya nandito na naman si Beatrice. Sa totoo lang, ayoko siyang makita. Ngunit kung hindi ko siya makikilala kapag siya ay kumakatok sa aking pintuan ngayong gabi, tiyak na darating muli ang Shell. Papasukin mo siya, lumingon siya kay Edwin at sinabi. Nang kaharap niya si Beatrice, halos hindi na naapektuhan ang kanyang emosyon. Saglit siyang pinagmasdan ni Darius. Nang makitang kalmado na siya, sinenyasan niya si Edwin, papasukin mo siya. Kabanata 1582. Hindi nagtagal ay pinapasok na ng mayordomo si Beatrice na may kasamang isang batang babae. Nang makita si Darius, binati ni Beatrice, magandang gabi, matandang Mr. Graham. Bahagyang tumango si Darius at walang pakialam na tumugon, maupo ka. Inilibot ni Beatrice ang buong silid bago tuluyang napunta kay Arisa ang kanyang tingin. Nang makitang hindi siya pinapansin ni Arisa, tumigil siya sandali. Nang walang awkwardness, umupo siya at hinayla ang dalaga sa tabi niya. Wala ba si Benjamin? Tanong ni Beatrice kay Darius na may nakakainggit na ekspresyon sa mukha.
Si Mr. Graham ay abala, kaya natural lamang na wala siya sa bahay. Ang sabi ng batang babae na kasama ni Beatrice, may bahid ng hiya ang boses nang banggitin niya si Benjamin. Nagsalubong ang kilay ni Darius. Napansin din ito ni Sean at Arisa. Masyadong kitang-kita ang mahiyain at maamo na boses, na inilalantad ang nakatagong motibo sa likod nito. Inilipat ni Arisa ang tingin sa dalaga. Nakatingin din sa kanya ang dalaga, saglit na kumikislap ang mga mata. Pero sa sumunod na segundo, mahinahon niyang binati si Arisa. Arisa, siya ay lumilitaw na sa paligid ng 20 taong gulang, makatarungan at maislan, nagniningning na kabataan. Kaakibat ng kanyang malambing na boses, talagang nakakaakit siya. Kailan babalik si Mr. Graham? Habang tinitignan ni Arisa ang dalaga ay nanlamig ang kanyang tingin, at halos mawalan na siya ng gana. Ang sino mang may mga mata ay maaaring makaalam sa intensyon ng dalaga. Sino ka? Hindi kita kilala, icily retorted ni Arisa without any regard for the girl. Nagbago ang ekspresyon ng dalaga. Sa gilid ng mga luha, tumingin siya kay Beatrice na may pakiramdam ng kawalan ng katarungan. Napatingin si Beatrice kay Arisa, medyo tumitigas ang boses. Isa, kapatid ni Mikey si Lorraine, kaya natural na tinatawag kanya sa pangalan mo gaya ng ginagawa ni Mikey. First time kanyang makilala, at medyo nahihiya siya. Ngumisi si Arisa. Shy, I don't see that at all. The moment she arrived, she started asking about my husband. Kung hindi ko lang kilala, iisipin ko na siya ay isang taong nagtatangka sa kanya. Nagkaroon siya ng bagong pagkakaintindi kay Beatrice, dahil hindi niya inaasahan na dadalhin ng babae ang kanyang anak na babae roon upang akitin si Benjamin. Ano ang kinukuha niya sa akin? Baka sa mukha ni Beatrice at ng dalaga ang pagkapahiya. Sila ay lubos na nahihiya na ang kanilang mga iniisip ay tahasang inilabas ni Arisa. You misunderstood, Arisa, wala akong ganoong intensyon. Mukha namang agrabyado ang dalaga na kahit sinong hindi nakakakilala ay iisipin na binubuli siya ni Arisa. Ikinaway ni Arisa ang kamay sa inis, malamig ang boses habang saway, cut it out. I don't know someone like you and have absolutely nothing to do with you. Stop pretending to be innocent. I don't want to lose my appetite. Nais ng batang babae na sampin ng malakas at gumanti, ngunit hindi siya nang ahas at napigilan lamang ang kanyang dila. Sa sandaling iyon, sari-saring emosyon ang bumalat sa kanyang mukha. Paf, hindi napigilan ni Sean ang mapatawa. Talagang hinangaan niya si Arisa, dahil ito ay tunay na kakilakilabot. Dumilim ang mukha ni Beatrice. Bakit mo sasabihin sa kanya ang ganyan, Isa? Concern lang si Lorraine kay Benjamin. Ha, dahil pumunta kayong dalawa para hanapin ang asawa ko, pasensya na kayo, pero wala talaga siya sa bahay, kaya umalis na kayo. Nang marinig ang mapagpakumbaba na lectire ni Beatrice, na binigkas ng may kataas-taasan, hindi na nakayanan ni Arisa at agad na hiniling na umalis sila. Kung medyo may pakialaman lang siya sa nararamdaman ko, hindi na niya dinala dito ang stepdaughter niya. Mas maganda ang pakikitungo niya sa kanyang anak na babae kaysa sa pagtrato niya sa akin. Wala talagang kahihiyan kayong dalawa, gusto pang akitin ang daddy ko. Let me tell you na hinding-hindi magkaka-interes ang daddy ko sa babaeng katulad mo. Umalis ka na agad sa bahay namin. You're not welcome here. Umakyat si Gavin sa gilid ni Arisa. Ang kanyang maliit na mukha ay kasing lamig ng yelo habang galit na nakatingin kay Beatrice at sa dalaga. Lumabas ka, hindi ka welcome sa bahay namin. Galit na humakbang si Jessie at tinulak sila. Get out, scram! Kapag hindi ka umalis, papakawalan ko ang mga lobo para kagatin kayong dalawa. Humakbang din si Jasper para alalayan ang kapatid. Si Beatrice at ang dalaga ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa magkapatid, lalo na sa presensya ni Darius, at nakaramdam sila ng lubos na kahabag-habag. Jessie, Jasper, si Arisa, sa takot na baka masaktan sila, ay tinawag sila pabalik. Kabanata 1583. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw sa labas ng patio ang tunog ng alulong ng lobo, na naging sanhi ng pamumutla ni Beatrice at Lorraine sa takot. Isa, pumunta kami dito ngayon hindi lang para hanapin si Benjamin, kundi para din sa'yo. Problemado si Keegan ngayon. Pwede mo bang hilingin kay Benjamin na tulungan siya? Please, for my sake. Mabilis na nagmakaawa si Beatrice kay Arisa, natatakot na sila ay masipa. Mataman siyang tinitigan ni Arisa. Talagang kinakatawan niya ang pagiging makasarili.
Ipinagmamalaki niya ang kanyang kapangyarihan sa harap namin kamakailan lamang, at ngayon ay kailangan niya ang aming tulong, ngunit hindi nagpapakita ng kabab ang loob sa paghiling nito. Bukod pa riyan, gusto pa niyang gamitin si Lorraine para mapunta sa mabuting panig ni Benjamin, hindi mo ako nanay. Bakit kita tutulungan? At saka, walang kinalaman si Benjamin sa mga ganitong bagay at hindi siya makakatulong. Mga negosyante lang kami. Please stop seeking us out. Ayaw na ni Arisa na makitang ginagamit ni Beatrice ang katotohanan na siya ang kanyang ina para emosyonal siyang manipulahin kapag wala silang kadugo. Kung taos-puso lang ang pakikitungo ni Beatrice sa kanya, hindi siya magiging walang pakialam. Sa halip, itinuring niya ang babae bilang kanyang biological mother. Why are you doing this? Inaamin kong nagkamali ako sa nakaraan. Pero nanay mo naman ako kung tutuusin. Sobra na ba ang humingi ng kaunting tulong nang hindi mo ginagawa ang lahat ng mga dahilan? Pulang-pula sa galit ang mukha ni Beatrice, at patuloy niyang ipinagmamalaki ang pagiging ina ni Arisa. Mrs. Lord, hindi naman nagdadahilan si Isa, but Benjamin really can't help. Huwag mong paakitin ang sarili mo sa galit. Wala si Benjamin sa bahay ngayon, kaya mas mabuti kung umuwi ka muna. Baka sa mukha ni Darius ang displeasure habang pinapagalitan si Arisa. Bagaman magalang ang kanyang mga salita, malinaw na hinihiling niya itong umalis. Walang kamalay-malay na si Beatrice ay hindi ang biyolohikal na ina ni Arisa, nagpakita pa rin siya ng paggalang dito. Hindi mo talaga ako ina, kaya itigil mo na ang paggamit ng titulong iyon para manipulahin ako sa hinaharap. Malamig na hinarap ni Arisa si Beatrice, seryoso at hindi lang nagsasalita dahil sa galit. You're not even my mommy's mother. So stop bothering my mommy. Matigas na saway ni Zachary. Malamig ang kanyang maliit na mukha. Eksakto. Walang hiya. Ang iba pang mga bata chimed in, galit na galit Beatrice. Namilog ang mga mata ni Beatrice, ngunit naniniwala siyang hindi posibleng malaman ni Arisa ang bagay na iyon. Iginiit ni Dominic hanggang sa kanyang kamatayan na hindi nila ito pinag-uusapan, na pinasumpa nilang ilihim ito. Alam kong nasabi mo lang yan dahil galit ka sa akin, Isa. Hindi kita sinisisi. Nagkamali ako, Mrs. Lord. Malamig na pinutol ni Arisa si Beatrice, hindi natitinag ang kanyang tingin. She stated, I share no blood ties with you. A fact I'm sure you know better than I do. You didn't come here out of any deep familial affection for me also, so stop pretending. In reality, you don't like me at all. Kung mayroon kang kahit kaunting pag-aalala para sa akin, hindi mo na dinala ang iyong anak na babae sa aking pintuan sa paghahanap ng aking asawa. Lalo na wala sa harap ko. Sa tingin mo ba ay gagawa ng ganoong bagay ang isang biological na ina? Sawa na talaga sa palagi ang panliligalig ni Beatrice, ginawa niyang malinaw na gusto niyang putulin ang relasyon sa kanya. Baka sa mukha ni Beatrice ang pagkagulat. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Arisa. Paano? Paano mo nalaman? Nasabi kaya ni Regan sa kanya? Imposible yon. Siya ay higit na natatakot kay Old Mr. York kaysa sa iba, kaya't siya ay natakot pa rin sa kanyang ama kahit na sa kamatayan. Napangisi si Arisa, napailing na lang si Beatrice. Gusto niyang humanap ng dahilan para humingi ulit ng tulong kay Arisa sa ngalan ni Keegan, ngunit nablangko ang kanyang isip. Bago pa siya makapagsalita ay pinalayas na naman sila ni Arisa. Edwin, ay escort mo sila. Simula ngayon, bawal na sila dito. Ayokong makita sila. Naiintindihan, Mrs. Graham. Tinawag ni Edwin ang mga bodyguard at inihatid sina Beatrice at Lorraine palabas ng Graham residence. Habang sila ay itinapon sa labas ng pinto, pareho pa rin silang mukhang nalilito. Labis din namang namangha si Darius. Kung hindi anak ni Regan o Beatrice si Isa, ibig sabihin ulila na siya. Sa isiping iyon, si Darius ay tumingin kay Arisa na may hapis. Isa, kailan mo nalaman? Kabanata 1584. Ilang araw lang ang nakalipas, natuklasan ni Benjamin ang katotohanan. Kalmadong ibinalita ni Arisa kay Darius, walang emosyon ang boses nito. Hindi nakakagulat na hindi kanya tretuhin bilang isang biological na ina, Mrs. Graham. Hindi na nakayanan ni Edwin. Kung hindi lang niya nanay si Beatrice, matagal na itong tumigil sa pagiging magalang sa kanya. Si Darius, na may mahigpit na ekspresyon, ay hindi nagpakita ng init kay Beatrice. Kung hindi dahil sa paggaling niya, kanina pa niya ito hinarap. In the future, if they dare to come here and harass Isa again, just kick them out. Don't worry about their pride. How dare they bully Isa repeatedly?
Do they think the Graham family is an easy target? Galit na galit, lumingon si Darius kay Edwin at nagutos, Edwin, alamin ang bawat krimen na nagawa ni Keegan. Understood, old Mr. Graham. I will inform them immediately. Please calm down. Pinapanatag ni Edwin si Darius bago nagmadaling tumawag. Mabilis na inaliw ni Mary si Darius, marahang tinatapik ang likod nito. Calm down, Dad. Don't make yourself sick. I'm not bothered anymore, sabi ni Arisa habang inaabot kay Darius ang isang basong tubig. Si Darius ay mainit ang ulo, kaya hindi makabubuti para sa kanyang kalusugan na masyadong mapagod. Ang kalmadong kilos ni Arisa ay lalo lang nahirapan kay Darius. Isa, kung may maglalakas loob na mga api sa iyo sa hinaharap, sabihin mo kay Benjamin o sa akin. Susuportahan kita. Hindi mo na kailangan ng mga magulang na tulad nila. Magmula ngayon ay ituring mo na akong tatay mo. Kung sino man ang maglalakas loob na mangbuli o magmaltrato sa iyo, sabihin mo sa akin. Hindi ko sila basta-basta pakakawalan. Kahit si Benjamin iyon, kung maglakas loob siyang i-bully ka, tuturuan ko siya ng leksyon. Salamat, tatay. Labis na naantig si Arisa, dahil talagang tinuring siya ni Darius na parang isang anak na babae kaysa sa ginawa ng kanyang sariling ama. Dahan-daang ginulo ni Darius ang kanyang buhok at mahinang sinabi, hindi na kailangan ng pasasalamat sa pamilya. Simula ngayon, ako na ang ama mo. Walang sino man ang makakabuli sa iyo. Naiintindihan mo, tatay. Samimangot si Arisa, tumangot-tango, dinadama ang init ng ugnayang pampamilyang hindi pa niya nararanasan simula nang pumanaw ang kanyang lolo. Pinanood ni Sean ang nakaaantig na damdaming tagpo at palihim itong kinuna ng video. Ipinadala niya ito kay Benjamin, nalungkot na hindi ito nasaksihan ni Benjamin. Iniisip ko kung nahanap na ni Benjamin si Kingsley at ang iba pa. Sa ilang mga punto, ang 6 na bata ay nadulas sa pag-aaral at nagmamadali sa loob. Gavin, may iba pa bang paraan para matunten natin si Daddy? Awkward na tanong ni Zachary na hindi pa rin sanay na, Daddy. Kahit na baka walang masyadong signal sa disyerto, siguradong may satellite phone si Daddy. As long as ginagamit niya, pwede natin siyang kontekan. Paliwanag ni Gavin. Iyon ang sinabi ni Benjamin sa kanya. Tumango ang mga bata. Oliver urged, kung gayon, magmadali tayo at makipag-ugnayan sa kanya para makita kung ano ang nangyayari. Naaalala mo pa ba kung anong channel ito? Tanong ni Jasper na nakatingin kay Gavin ng may pag-asa. Oo, tumango si Gavin, mabilis na nagtatype ang mga daliri sa keyboard. Hindi nagtagal, tumutok siya sa isang satellite channel. Maaabot ba talaga natin si Daddy dito? Nagtatakang tanong ni Timothy na nakatutok ang mata sa screen. Talaga. As long as si Daddy ang kasama niya, we can contact him. Kumpiyansa na sagot ni Zachary, matiag ang naghihintay. Gayunpaman, kahit na matapos silang subukang makipag-ugnayan sa kanya sa loob ng kalahating oras, hindi nila naabot si Benjamin. Samantala, pinangunahan ni Benjamin ang lahat sa disyerto. Napanatili nila ang layo na 10 metro mula sa isa't isa, habang hinahanap nila ang mga nawawalang individual. Habang lumalapit ang gabi, mas naging mapanganib ang sitwasyon. Walang nang-ahas na baliwalain ito, umaasang mahahanap sila sa lalong madaling panahon. Mr. Watts, Jack, ang malawak na kalawakan ng buhangin ay umaabot hanggang sa nakikita ng mata, na walang tugon sa kanilang mga tawag. Biglang nagbago ang atmosphere, pakiramdam ko ay mayroong panganib sa abot tanaw. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Sa harap namin, Mr. Graham. Bumilis ang tibok ng puso ni Ethan, nakaramdam siya ng kaba. Umikot ang hangin, dala ang ulap ng alikabok at buhangin sa kanilang direksyon. Mabilis, lahat ay nagsiksikan at sumilong sa isang lugar na wala sa hangin. Sigaw ni Benjamin, Kabanata 1585. Bilis, bilis, sigaw ni Ethan na hinihimok ang lahat na magtipon agad. Isang malakas na hangin ang umaalingaw-ngaw, tinatangay ang kalangitan na puno ng dilaw na buhangin, na nagpapahirap sa paghakbang kahit isang hakbang. Ginoong Graham, nang makita si Benjamin na nagmamadaling pigilan ang iba, nagmadali si Ethan para sunggaban siya. Mr. Graham, magtago ka sa loob. Si Ethan ay may ilang kalapit na bodyguard na nagsiksikan sa paligid ni Benjamin, na pinuprotektahan siya sa loob ng kanilang bilog. Lahat, bumaba na, sigaw ni Benjamin nang makita ang buhangin na papasok. Binasag ng umaalulong na hangin ang kanyang boses, na naging dahilan upang hindi siya marinig ng mga nakatayo sa malayo. Mabilis, mabilis, magkahawak kamay ang lahat at magsisiksikan sa kinaroroonan mo.
Ang bawat tao ay nagpasa ng mensahe sa mga nakapaligid sa kanila, ipinakalat ito mula sa isa't isa. Pagkatapos ay nagtipon ang lahat sa maliliit na grupo sa malapit, naghahanap ng kanlungan mula sa sandstorm. Ilang segundo lang ay nilamon na ng sandstorm ang kanilang paligid, hanggang sa hindi na nila makita ang mga taong nasa tabi nila. Ang hangin ay napuno ng mabibigat na buhangin, na ginagawang mahirap maging ang paghinga. Sinangga ni Ethan at ng kanyang mga kasamahan si Benjamin sa loob ng kanilang bilog. Si Benjamin mismo ay humawak sa isa sa kanila, tinitiyak na hindi sila matatenggay ng hangin at buhangin. Lahat ay nasa gilid, time na nagdarasal para mabilis na dumaan ang sandstorm. Anong nangyayari? Hindi pa rin ba tayo nakakakontak kay Dad? Kumunat ang noo ni Zachary, nakatingin kay Gavin. Siya ay lubos na nag-aalala, kahit na hindi niya ito aminin sa salita. Umiling si Gavin, nagsalubong ang mga kilay. Hindi niya alam kung ano ang sitwasyon ni Benjamin. Kinagat ni Timothy ang kanyang lobby, labas na nag-aalala sa kaligtasan ni Benjamin. Di ba sabi mo laging maabot itong satellite phone? Hindi ba dala ni Daddy? Posible. Sinulyapan ni Gavin ang kanyang nakababatang kapatid, iniisip kung may iba pang posibilidad na makipag-ugnayan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Wala namang panganib, di ba? Sina Oliver, Jasper, at Jesse ay lahat ay tumingin sa kanilang tatlong nakatatandang kapatid na lalaki, pakiramdam walang magawa. Ang tanging paraan ng komunikasyon ngayon ay ang satellite phone, ngunit walang tugon mula sa kabilang dulo. Baka hindi niya narinig na nagri-ring ang phone niya. Tumingin si Jesse sa kanyang mga kapatid, puno rin ng pag-aalala ang kanyang puso para kay Benjamin. Anong balak niyo lahat? Napansin ni Arisa na wala sa sala ang 6 na bata kaya hinanap niya sila. Ang mga ekspresyon ng 6 na bata ay nagbago sa isang iglap, at sa susunod na segundo, lahat sila ay nagsimulang ngumiti kay Arisa. Si Jasper, mabilis ng isip, ay nagmamadaling gumawa ng dahilan at sinabing, nagsasabi lang kami ng ilang sikreto, Mommy. Pinaikit ni Arisa ang kanyang mga mata, intuitively feeling na hindi lang sikreto ang sinasabi nila, bagkus, parang may itinatago sa kanya. Naglakad siya ng walang pag-aalinlangan, gusto niyang makita kung ano ang ginagawa nila. Ano ang ibinubulong mo? Gayunpaman, sa sandaling natuklasan siya ng mga bata, inilipat na nila ang display sa screen ng computer. Sa sandaling ito, ang nasa screen ng computer ay isang video game, kaya wala talagang masyadong makikita. Hehe, I dare not say, sabi ni Jasper habang sinusulyapan ng iba, inilipat ang pressure sa kanila. Tumaas ang isang kilay ni Arisa, nakatingin sa kanila. Ilang tuyong tawa din ang pinakawalan ni Zachary, ibinaling ang tingin kay Oliver, Timothy, at Gavin. Mommy, pinag-uusapan lang namin si Zachary. Seryosong sabi ni Oliver na parang totoo. Anong pinag-usapan niyo ni Zachary? Napatingin si Arisa sa kanilang misteryosong kilos, napukaw ang kanyang pagkamausisa. We were talking about his popularity with the girls at school. Medyo marami-rami ang mga babae na nagka-crush sa kanya, nagsulat pa sila ng love letters. Nakangiting sabi ni Oliver. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Jesse na mapatawa rin. May nagbigay ulit ng candies kay Zachary ngayon. Nagsumbong si Jesse kay Arisa. Gusto sana niyang kainin ang mga ito, ngunit ibinalik ito ni Zachary sa mga babae, at pinaiyak pa ang dalaga bilang resulta. Tinitigan ni Arisa si Zachary, natatawang sabi nito, gwapo si Zachary, kaya siguradong maaakit ang mga babae. How wonderful! Namula ng husto ang mukha ni Zachary habang binabantayan ang mga nakababatang kapatid. Napapikit din si Gavin sa sobrang saya. Pinaiyak pa niya, bumalik sa iyo. Kumaway si Zachary kay Gavin, sabay ngiti sa kanya. Kabanata 1586. Sinulyapan ni Arisa ang mapanghamak na ekspresyon ng magkapatid, na medyo natutuwa ngunit walang magawa. Kung hindi mo siya gusto, maaari mo na lang tanggihan ang kanyang mga pagsulong. Hindi na kailangang paiyakan siya. Kahit na sila ay mga bata pa, kailangan pa rin ng lakas ng loob upang ipahayag ang kanilang pagmamahal sa iba. I did reject her. It's not my fault she crying so easily. What can I do about that? Her choice to cry has nothing to do with me. I didn't hit her or scold her, Zachary said, curling his lips in disdain. Tumawa si Arisa, ginulo ang kanyang buhok habang sinasabi, kahit na tinatanggihan ng isang tao, kailangan mong maging maalalahanin. Huwag saktan ang damdamin ng isang babae. Ano ang kinalaman ng kalungkutan nila sa akin? Naiinis na sabi ni Zachary. Wala lang siyang pakialam sa kanila.
Hindi ko naman hiniling na gustuhin nila ako. Napaawang ang mga lobby ni Arisa habang nakatingin sa bata at napansin na ang ekspresyon nito ay nakakatakot na sumasalamin sa kay-abangan ni Benjamin. Mami, lalabas ba tayo? Nasa sala pa si Lolo, ha? Palihim na pinagmamasdan ni Gavin sa gilid. Nang makitang nalipat na ang atensyon ni Arisa, mabilis niya itong hinikayat na pumunta sa sala. He's still here. I didn't see you kids around. So I came to find you, mahinang sabi ni Arisa habang nakatingin sa mga bata. Samahan na natin si Lolo, Mommy. Hinatak ni Jessie ang kamay niya, na inakay siya palabas ng study. Nagpalitan ng tingin ang iba pang mga bata, pagkatapos ay mabilis na sumunod. Tumingin si Oliver kay Arisa at nag-aalalang nagtanong, Mommy, are you okay? Saglit na natigilan si Arisa bago na pagtanto ang itinatanong niya. Ayos lang si Mommy. Mommy, simula ngayon iwasan na natin yung mga nakakainis para hindi masira ang mood natin. Pagmamaktol ni Jasper, na ipinakita ang kanyang ganap na paghamak kay Beatrice. Arisa curved her lips into a smile, assuring them, oo, naiintindihan ko. Simula ngayon, hindi na maaapektuhan ng mga taong ito ang mood ko, kaya hindi na kayo mag-alala. Nagtipon ng 6 na bata sa paligid niya, sabay-sabay na nagtungo sa sala kung saan naroon pa rin si Darius at ang iba pa. Ang mga bata ay nag-aalala na mapansin ni Arisa kung ano ang kanilang ginawa sa pag-aaral, kaya sinubukan nila ang kanilang makakaya upang ilihis ang atensyon ng lahat. Muling napuno ng tawanan at masasayang Saturday ang sala. Ang mga titig ng matatanda ay patuloy na nakatuon sa mga bata, at ang mga kurba ng kanilang mga ngiti ay hindi kupas. Nakahanap si Sean ng isang anggulo at nakunan ang eksena, mabilis na ipinadala ito kay Benjamin. Gayunpaman, naghintay siya ng mahabang panahon nang hindi nakatanggap ng tugon mula kay Benjamin. Ang mensaheng ipinadala niya ay walang tugon, na nagpapahiwatig na sila ay naghahanap pa rin ng isang tao sa kabilang dulo. Hindi pa rin ba nila nahahanap ang tao? Kumunat ang noo ni Sean, lalong tumitindi ang pinagbabatayan niyang pag-aalala. Habang ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa mga bata, palihim siyang lumabas para tawagan si Benjamin, ngunit hindi sumasagot ang huli. Sinubukan niyang tawagan muli si Kingsley, ngunit pareho ang resulta, walang sumasagot. Ipinagpatuloy ni Sean ang pagtawag kina Ethan at Jack, ngunit hindi niya makontak ang alinman sa kanila. Anong nangyayari? Sa kaibuturan ko, medyo hindi mapalagay si Sean. Ang disyerto ay puno ng mga panganib, at ang katotohanan na hindi ko maabot ang alinman sa mga ito. May nangyari kayang mali. Direkta niyang kinontak ang base, ngunit medyo nagring ang telepono nang walang sumasagot. Anong ginagawa mo, Mr. Bailey? Pinapatawag ka ng mami ko at kumain ng mga pakwan. Sabi ni Jasper sabay takbo para yayain si Sean sa loob. Kakatawag ko lang. Sinulyapan ni Sean ang bata, marahil ay. Maliwanag ang pinagbabatayan niyang pag-aalala. Mataman siyang tinitigan ni Jasper, puno ng pananabik ang mga mata nito habang nagtatanong, tinatawagan mo ba ang daddy ko? Hindi kaya nakipag-ugnayan na siya kay daddy. Sa kaibuturan, nadama ni Sean na pinakamabuting huwag ipaalam sa bata. Kung tutusin, nag-iisip lang siya at hindi sigurado kung may nangyari ba talaga doon. Hindi, tinawagan ko ang aking kasamahan. Oh, tumango si Jasper. Pero the very next second, he said, sinubukan lang naming kontakan si daddy, pero hindi namin siya maabot. Hindi namin alam kung kumusta siya ngayon. Kakausap mo lang ba ng tatay mo? Nagtataka namang tumingin si Sean sa mga bata, iniisip kong nahulaan din nila ito. Kabanata 1587. Matapos ang halos 1 oras at kalahati, sa wakas ay hamupa ang sandstorm sa base sa hilagang kanlurang disyerto. Ang lahat ay nagsimulang lumabas mula sa mga tambak ng buhangin, ang kanilang mga ulo at mukha ay ganap na natatakpan ng buhangin, na nagpapakita ng isang larawan ng lubos na kaguluhan. Pinunasan ni Ethan ang buhangin sa mukha at agad na hinanap si Benjamin. Gayunpaman, pagkatapos suriin ang mga tao sa paligid, wala siyang nakitang bakas ni Benjamin, na nagdulot ng pag-igting ng alarma sa kanyang puso. Sa pagmamadali, hinanap niya ang isang tao at nagtanong, nasaan si Mr. Graham? Nasaan si Mr. Graham? Hindi ba't saglit lang tayong nagtipon-tipon? Ginoong Graham, sabay-sabay na tawag ng mga bodyguard. Nagsimula pa silang maghukay sa buhangin, umaasang hindi nasaktan si Benjamin. Ginoong Graham, nag-aalalang tumingin si Ethan sa paligid, lalong tumitindi ang pag-aalala niya. Paanong ang isang tao ay mawawala ng ganoon na lang?
Bagamat natapos na ang sandstorm, ang hangin ay napuno pa rin ng alikabok at buhangin, kaya medyo mahirap ang visibility. Ubo, nabulunan ang lahat kaya hindi na sila makahinga. Walang pag-aalinlangan, nagsimula silang lahat na hanapin si Benjamin. Mr. Graham, nasaan ka? Tanong ni Ethan habang naglalakad pababa. Bigla siyang natisod at nahulog sa buhangin. Ubo. Isang pag-ubo ang umalangaw sa kanyang tainga, malinaw na hindi ang kanyang sariling boses. Nilinggan ni Ethan ang kanyang ulo at nakita ang isang kulay abo, malabo na ulo na umuusbong mula sa buhangin, at siya ay tuwang-tuwa. Ginoong Graham, nagmamadaling gumapang si Ethan, gamit ang magkabilang kamay at paa niya para hukayin ang mga durog na bato. Ubo, si Benjamin ay natatakpan ng alikabok ang kanyang mukha at ulo, puno ng buhangin ang kanyang bibig. Kung hindi titingnang mabuti, hindi rin siya makikilala. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Ethan si Benjamin sa sobrang gusot, at halos hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Hinawi niya ang buhangin sa katawan ni Benjamin at nag-aalalang nagtanong, Mr. Graham, okay ka lang ba? Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Okay lang ako. Kumusta ang lahat? Lahat ay maayos. Pinagmasdan ni Ethan ang katawan ni Benjamin, napapahinga na lamang siya nang makitang walang mali, Mr. Graham, kanina ka pa ba nasa loob? Paano ka napunta dito? May konting kumunoy. Nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin sa pag-aalala. Kanina, nag-aalalang pigilan ang lahat, binitawan na niya ang mga kamay nila. Sa kabutihang palad, ito ay isang malapit na tawag ngunit walang pinsalang nagawa. Nang marinig ni Ethan ang kanyang sinabi, natigilan si Ethan. Nagkaroon ng isang panahon ng nakakainis na kakulangan sa ginhawa nang siya ay nabaon sa buhangin, kung saan talagang hindi niya napansin na nawala si Benjamin. Mr. Graham, dapat ay hinawakan mo kami. Masyadong mapanganib. Kung may nangyari sa iyo, paano namin ito ipapaliwanag kay Mrs. Graham at sa mga bata? Si Ethan ay naghilamos ng alikabok sa buhok ni Benjamin at naglabas ng panyo para panasan ang kanyang mukha. Casual itong tinalikuran ni Benjamin, hindi naabala sa nangyari. Okay na ako ngayon, hindi ba? Sinenyasan ni Benjamin ang kanyang mga bodyguard, itinuro ang lugar kung saan siya nagbaon ng isang bagay. Inutusan niya silang magsimulang maghukay. Mr. Graham, para saan ang paghuhukay mo dito? Naguguluhan na tanong ni Ethan. Pakiramdam ko may butas sa ibaba. Tinitigan ni Benjamin ang lugar, na iniisip ang kanyang kamakailang sensasyon, na lalong nagiging sigurado. Nanlaki ang mga mata ni Ethan nang irali niya ang lahat para kumilos. Mag-ingat, guys, kasabay nito, hinawakan niya si Benjamin at bahagyang itinabi, binabantayan siya ng mahigpit at hindi naglakas loob na. Humakbang palayo, napatingin si Benjamin kay Ethan. Nang mapansin ang tensyonado niyang kilos, nagpakawala siya ng mapanuksong pahayag. Bakit ka ba kinakabahan? Hindi ka man lang ba matatawa? Saglit na kumirot ang anit ni Ethan, at mabilis niyang itinanggi, hindi, nag-alala lang ako sa iyo. Isang mahinang ungol si Benjamin. Kilalang kilala niya si Ethan. Nag-aalala siya sa sarili niya, walang duda, pero hindi niya maalis ang posibilidad na kinikilig din siya. Mas mabuting huwag mong sabihin kay Mrs. Graham ang tungkol sa nangyari. Mahigpit siyang binalaan ni Benjamin. Hindi naglakas loob na suwayan ni Ethan ang utos. Alam ko, Mr. Graham, wala ka talagang nasaktan kahit saan, di ba? Mukha ba akong nasaktan? Linisin mo ang sarili mo. Ang dumi mo. Tumaas ang isang kilay ni Benjamin, madungis ang kanyang katawan, ngunit hindi ito nakabawas sa kanyang dominanteng aura. Bahagyang umawang ang labi ni Ethan. Ilang saglit lang, nag-alala siya kay Benjamin kaya nakalimutan na niya ang sarili niyang imahe. Gayunpaman, nagkaroon ng lakas ng loob si Benjamin na magpakita ng paghamak sa kanya. Mr. Graham, Mr. Frank, halika rito at tingnan. Sa sandaling iyon, isang sigaw ng sorpresa ang nagmula sa direksyon ng bodyguard na nakakuha ng kanilang atensyon. Kabanata 1588. Ang lugar kung saan bumangon si Benjamin ay nagsiwalat ng isang butas na, sa pagsisiyasat, ay tila malalim. Patuloy ang pagbagsak ng buhangin sa paligid. Mr. Graham, paano mo nalaman na may butas sa ibaba? Gulat na tanong ni Ethan. Hindi nakakagulat na inutusan ni Mr. Graham ang mga bodyguard na maghukay sa lugar na ito. Ito, parang naghinala siya na may misteryosong bagay sa ilalim. Ito ay isang hula, sagot ni Benjamin habang nakatitig sa madilim na butas. Nang tanggayan siya ay naramdaman niyang may kakaiba sa ilalim niya.
Napuno ng paghanga si Ethan at sinabi kay Benjamin, Mr. Graham, maaari ba akong bumaba at tingnan? Kumunat ang noo ni Benjamin, ngunit pumayag pa rin siya. Magsama ka ng ilang lalaki para mag-imbestiga. Magsimula sa ibaba ng rangkang. Affirmative. Pumili si Ethan ng 5 bodyguard, inihanda ang mga kinakailangang hakbang sa proteksyon, at pagkatapos ay bumaba sa pasukan ng kuweba. Si Benjamin at ang kanyang mga kasamahan ay nagmamasid mula sa itaas kung ano ang nangyayari sa ibaba. Nakarating na ba tayo sa dulo? Nagtanong si Benjamin tungkol sa sitwasyon sa ibaba. Kamusta ang hangin dyan? Mr. Graham, nakarating na po tayo sa ibaba. Mga 10 metro ang lalim. May hangin dito, sagot ni Ethan habang pinagmamasdan ang paligid, sabay taas ng kamay bilang senyales sa mga bodyguard na sumusunod sa kanya na pagmasdan ang lugar. Mr. Graham, may iba pang mga sipi sa ibaba. Mukhang hindi sila natural na nabuo. Titingnan muna natin. Manatiling ligtas at bumalik kaagad kung may anumang panganib. Sigaw ni Benjamin, iginiit na unahin nila ang kanilang sariling kaligtasan. Naiintindihan. Tumugon si Ethan, pinamunuan ang kanyang koponan na mag-imbestiga muna. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata, iniisip kung paano nagkaroon ng daanan sa ilalim ng lupa dito. Inilabas niya ang satellite phone na lagi niyang dala, only to realize na wala itong signal. Isang pakiramdam ng alarma ang bumalat sa loob niya. Tingnan mo ang iyong mga satellite phone, utos ni Benjamin, na sinenyasan ang iba na gawin din iyon. Walang signal, Mr. Graham. Wala rin signal ang akin. Pare-pareho ang mga tugon ng lahat. Maayos ang magnetic field sa lokasyong ito, ngunit hindi ito makakatanggap ng anumang signal. Maaari lamang itong magpahiwatig ng isang isyo. Ang signal dito ay hinaranggan ng isang tao. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin nang agad niyang inutusan ng 2 sa kanyang mga tauhan, kayong 2, bumaba na kayo at sabihin kay Ethan at sa kanyang pangkat na umakyat na. Mahusay na itinali ng 2 bodyguard ang mga lubid sa kanilang sarili, na gumagalaw ng kasing bilis ng pagdaos-dos nila sa butas. Nagsimula ring mag-alala ang bodyguard na responsable sa pagtiyak sa kaligtasan ni Benjamin sa kanyang teammate. Mr. Graham, pinaghihinalaan mo ba na? Hindi ako lubos na sigurado, ngunit mas ligtas na ibalik sila dito. Sagot ni Benjamin habang nakatingin sa ibaba, maingat na nakikinig sa mga galaw sa ilalim. Ang kombinasyon ng tunnel at signal jamming ay tiyak na higit pa sa isang pagkakataon. Ang disyerto ang nagsilbing pinakamahusay na hadlang, kaya umaasa siyang ang mga bagay ay hindi tulad ng kanyang naisip. Walang tugon ang 2 bodyguard na kakababa lang. Naghintay sila ng 10 minuto, ngunit wala pa ring palatandaan ng aktibidad sa ibaba. Sa isang tense na ekspresyon, si Benjamin ay hindi sigurado sa sitwasyon sa ibaba. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang kaligtasan ay naging isang pagtaas ng alalahanin. Bumaba ako at titingnan ko. Nang marinig ang mga salita ni Benjamin, ibinaling ng lahat ang kanilang tingin sa kanya, na nagpahayag ng kanilang hindi pagkakasundo. Mr. Graham, sa kasalukuyan ay hindi namin alam ang sitwasyon. Pakiusap, huwag kang bumaba dyan. Hayaan mo na lang kami. Habang sinusulyapan sila ni Benjamin, nakita niyang marami siyang kasamang lalaki. Pagkatapos ay nagpasya siyang hayaan muna sila. 20 sa inyo, pumunta kayo doon at hanapin ang iba. Panatilihin ang layo na 5 metro sa isa't isa. Huwag masyadong magkalayo. Mayroon kayong 10 minuto. Magsumbong ka sa akin kahit nahanap mo sila o hindi. Naiintindihan mo, Mr. Graham. Agad na naghanda ang 20 bodyguard na bumaba sa butas, habang ang mga tao sa itaas ay tumulong sa pamamagitan ng paghawak sa mga lubad, na tinitiyak ang kanilang ligtas na paglapag. Mr. Graham, sa palagay ko ay dapat na nating iwanan ito at bumalik muna. Ang lokal na gabay ay nagsimula ng makaramdam ng pagkabalisa at ng ahas na hindi na manatili pa rito. Talaga, Mr. Graham, masyadong delikado doon sa ibaba. Kapag bumagsak ito, hindi tayo makakatakas. Umalis na tayo. Napaatras silang lahat, ang bawat isa ay hindi makayanan ang pagnanasang umalis. Wala sa kanila ang gustong ipagsapalaran ang kanilang sariling buhay. Inilibot ni Benjamin ang kanyang tingin sa buong silid. Walang nangahas na salubungin ang kanyang matindi at mahigpit na titig. Pwede na kayong umalis, ang mga taong ito ay hindi maaasahan sa mga sandali ng panganib. Upang maunawaan ang sitwasyon sa ibaba, kailangan kong umasa sa sarili kong mga lalaki. Nagpalitan ng tingin ang grupo ng mga lokal, pagkatapos ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat. Salamat, Mr. Graham. Hindi ka na dapat makipagsapalaran. Mangyaring umalis sa lalong madaling panahon.
Kabanata 1589. Hindi nagtagal, ang grupo ng mga gabay ay nawala ng walang bakas. Mr. Graham, pinapaalis mo ba talaga sila? Sumimangot si Peter na hindi sumasang-ayon. Hindi nila napigilan at tumakas sa unang senyales ng kaguluhan. At paano naman? Sinulyapan siya ni Benjamin, walang pakialam. Baka may alam sila. Pwede natin silang tanungin. Nadismaya si Peter. Kung alam nila o may gusto silang sabihin, alam na nila. Sumenya si Benjamin sa kanila. Kumalat at bantayan ang iyong paligid. Affirmative. Ikinaway ni Peter ang kanyang kamay, senyales na maghiwa-hiwalay ang lahat. Bumuo sila ng isang bilog, maingat na binabantayan ang kaligtasan ng kanilang paligid. Sa Yaleview, bumalik si Arisa sa master bedroom upang maligo, habang si Darius ay nagretiro din sa kanyang silid upang magpahinga. Si Sean, kasama ang 6 na maliliit, ay nasa kanilang silid, muling sinubukang kontakan si Benjamin, ngunit hindi ito nagtagumpay. Mr. Bailey, baka nasa panganib si Daddy. Namutla ang mukha ni Gavin, lalong napuno ng pagkabalisa ang kanyang puso. Si Timothy, Oliver, Jasper, Jesse, at Zachary ay halatang nag-aalala rin. Walang mangyayari. Ang daddy mo ay isang taong kakayanin ng anumang panganib. Sinubukan ni Sean na patatagin sila, ngunit sa kaibuturan, hindi rin siya sigurado. Hindi nila siya maabot na malamang na nagpapahiwatig na may nangyaring mali. Gayunpaman, ang kalubhaan ng sitwasyon ay hindi malinaw sa kanila sa bahay. Makikipag-ugnayan ako kay Jonathan, sabi ni Sean sa mga bata. Agad niyang kinontak si Jonathan nang maalala niyang nasa isang business trip ang huli sa isang lugar sa kanluran. Alam niyang mas mabilis para kay Jonathan na tipunin ang kanyang mga tauhan at magtungo doon. Napatingin sa kanya ang mga maliliit at tahimik na naghintay. Hello, Jonathan, sa wakas ay nasagot mo na ang telepono. Nakalusot lamang si Sean sa pangalawang pagtatangka at mabilis na nagsalita. Anong problema? Nasa social event ako, ang boses ni Jonathan sa gitna ng masiglang ingay sa background. Maghanap ka ng maginhawang lugar. Ito ay isang kagyat na bagay. Naging maingat si Sean tungkol sa paglihim ng mga detalye. Ang sitwasyon kay Benjamin ay walang alinlangan na makabuluhan, at kung ang balita ay lumabas, ito ay maaaring nakapipinsala. Mabilis na nagdahilan si Jonathan mula sa pagtitipon at umalis sa pribadong silid, patungo sa ibaba. Nasa kotse ako. Sige na. Ngayong alam niyang nasa ligtas na lugar siya, ipinaliwanag sa kanya ni Sean ang sitwasyon. Malapit ka na ba sa Western Base? Hindi na namin makontak si Benjamin. Bilisan mo at hanapin mo siya kasama ng mga tauhan mo. Natatakot ako na nasa panganib siya. I'm on my way now. Kailan kayo huling nag-contact, Benjamin? Alam ni Jonathan na hindi lalapit si Sean maliban kung ito ay kritikal. Kaninang tanghali, bago siya umalis, tinawagan niya si Arisa, pero wala nang contact simula nang umalis siya. Mabilis na pag-brief ni Sean kay Jonathan. Wala pang nahahanap sina Kingsley at Jack, at ngayon ay hindi na rin namin makontak si Benjamin at ang grupo niya. Nakaka-frustrate talaga. Susugod na ako agad, mauna ka na sa iba. Mas maganda siguro kung hindi ka pa pumunta. Kailangan din natin ng magbabantay kay Benjamin sa Delmore. Kapag umalis ka, tiyak na maghay-hinala si Arisa. Pinapanatag ni Jonathan si Sean, ayaw niyang sumugod siya. Aabutin siya ng ilang oras bago makarating dito. Masyado siyang malayo para tumulong. Sweethearts, naligo ka na ba? Biglang pumasok si Arisa, at napalingon sa kanya ang 6 na bata. Nang makita ni Arisa si Sean sa phone ay hininaan niya ang boses. Hindi ka ba maliligo? Pinuno ko na ang batya para sa'yo. Bilisan mo at paligan mo ang mga damit mo. Okay, tugon ng mga maliliit, palihim na sumulyap kay Sean. Mabilis na pinatay ni Sean ang tawag. I have to go. Keep in touch. Narinig ni Jonathan si Arisa sa likuran at nagpa siya na huwag nang magsalita pa. Tinapos niya ang tawag at agad na tinungo ang base. Mr. Bailey, you should rest early too. Don't stay up too late playing with them, may pasok ka bukas. Matapos ihanda ang paligan para sa mga bata, lumabas si Arisa at kinausap si Sean, hindi napansin ang anumang kakaiba. Kabanata 1590. Arisa, you can rest assured. Malapit na akong matulog. Dapat matulog ka na rin. Hindi magandang magpuyat ang mga buntis. Ngumiti si Sean, sinusubukang itago ang anumang senyales ng pagkabalisa kay Arisa. Mommy, matulog ka na dali. Pagtapos nating maligo, matutulog na tayo. Good night. Hinubad na ni Jasper ang sando niya at kumaway kay Arisa.
Tumingin si Arisa sa kanila at sinabing, maligo na kayo, mga mahal ko. Magandang gabi, Mommy. Nag-good night sa kanya si Gavin at ang iba pa at pumasok sa banyo para maligo. Tumango si Arisa kay Sean. Matutulog na ako, dapat maaga ka din matulog. Oo, pinagmasdan ni Sean si Arisa na lumabas ng kwarto. Matapos maghintay ng ilang sandali at marinig ang pagsara ng pinto, pumunta siya para isara ang pinto ng kwarto. Sa puntong ito, lahat ng mga bata ay lumabas. Mr. Bailey, hanapin natin si Daddy. Tumangala si Zachary kay Sean, determinado. Nagulat si Sean. Nang makita ang determinasyon sa mukha ni Gavin at ng iba pa, dali-dali niyang sinubukang pigilan ang mga ito. Mga bata, kung pupunta kayo doon, mas mag-aalala ang lahat. Dapat manatili kayo sa bahay. Kaya kung pumunta mag-isa, kung ano ang magagawa ng matatanda, magagawa rin natin. Tinitigan ni Zachary si Sean, mukhang hindi nasisiyahan. Tinapik ni Sean ang ulo niya. Nang umatras si Zachary, sinaman niya ng tingin si Sean at galit na sinabi, huwag mo kaming maliitin. Baka makagawa kami ng paraan para mahanap si Benjamin ng mas mabilis kaysa sa iyo. Hindi kita minamaliit pero masyadong delikado ang pagpunta doon. Kung may mangyari sa iyo, paano ko ipapaliwanag sa mommy mo? Siguradong hindi ako bibitawan ng daddy mo. Hindi talaga naglakas loob si Sean na isama sila at manggulo. Kahit may solusyon na sila, hindi pa rin siya naglakas loob. Forget it, scaredy cat. You go find my daddy fast. Maghihintay kami sa bahay ng balita. Kung hindi mo siya mahanap, pupunta kami mamaya. Nakompromiso si Gavin. Go now. Don't waste time. Pagsang-ayon din ni Jasper na hinihimok si Sean. Tumingin si Sean sa kanila at binalaan sila, ay pangako mo sa akin na hindi ka magpapalusot. Huwag mo kaming hahanapin kapag abala kami sa paghahanap ng daddy mo. Naiintindihan. Nakapaut ang 6 na bata, sabay-sabay na tumugon. Matapos ang paulit-ulit na pagpapaalala sa mga bata, umalis si Sean sa tirahan ng Graham. Habang nasa daan, itinuloy niya ang pagtawag sa telepono ni Benjamin, ngunit wala pa ring sumasagot. Sa silid ng mga bata, ang 6 na bata ay magkasamang nakaupo, magkaharap. Kailangan pa ba nating hanapin si Daddy? Napatingin si Timothy kay Gavin at sa mga kapatid niya. Nag-aalala rin siya kay Benjamin ngunit hindi niya alam kung paano siya hahanapin. Tama ang sinabi ni Sean. Kung pumunta sila, baka magkagulo lang sila. Tara na, mariing sabi ni Jasper. Tumango si Zachary. We must go. Otherwise, every minute we wait, nasa panganib si Daddy. Sumang-ayon din si Gavin, maraming tao ang ibig sabihin ng mas maraming lakas, ngunit hindi tayo lahat ay makakapunta. Sabay-sabay na lumingon sa kanya ang kanyang mga kapatid. Sino ang dapat manatili? Napatingin si Gavin sa kanila. Kung hahanapin nilang lahat ang kanilang ama, tiyak na maghahinala ang kanilang ina. Pupunta kami ni Gavin. You all stay behind. Diretsong desisyon ni Zachary. Gusto ko rin pumunta. Nagmamadaling protesta ni Jasper. Gusto ko rin pumunta. Tumanggi si Jessie na may one. Ang mas maraming tao ay nangangahulugan ng higit na lakas. Medyo pamilyar si Gavin sa lugar na iyon, kaya mas mabuti kung sasama siya sa akin. Kung masyadong marami sa amin ang pumunta, si Mommy ay magiging kainahinala. At saka, may mga hindi kilalang panganib sa panig na iyon. Kung may mangyari, kakailanganin namin ang iyong suporta. Si Tim at Jessie ay hindi gaanong naiintindihan ang tungkol sa mga bagay na iyon. Sa pamamagitan ng pananatili, maaari mong ibigay sa amin ang mga kinakailangan. Impormasyon. Detalyadong paliwanag ni Zachary sa kanila, hinikayat silang lahat na manatili at suportahan si Arisa. Sina Gavin, Oliver, Jasper, at Jessie ay napaawang ang kanilang mga lobby, walang magawa. Kailangan nilang aminin na talagang makatwiran ang sinabi ni Zachary.